bigili violations na ang nang sa binali yung landfill. Ako, bina siya nga landfill, 15 hectares. So, of course, bago ka magka landfill, may mga requirements ka nga secure, like ang aton nga ICC, nga dapat ang aton nga ICC. So, dito muna batian ang compliance ng imo nga pag-manage ng landfill, no, Bumbomira. So, ang issue, may mga concern, may mga report nga nakabatian man naton kay although no, hindi kita dito primarily nga privy no sa operation kag sa sitwasyon, but ginhambal nga may mga improper nga management na dito. Hiling gani Bumbomira no na ang landfill ngayon na daw siguro allegedly hindi siya na-tampered eksakto, no, nga para nga proper nga i-close mo, may ara sa sang method kung paano nimo sa nga i-close gid. Kay ti dapat diabi do benching man ang touch na sa pag-close, hindi nga bundok gihapon tapos pabayaan lang tubuan sa nilang mo hindi mo sinang closure. So amo na nga siguro no unlike sa aton diri kay ti like gamay ang aton nga unang landfill dira sa Barangay Paraiso ang cell number 1. Properly managed siya kag di na-tampered gina siya bago naton gimbayaan. May benching ang ginhimo naton. Subong mo nga nag-open kita. Dito biyabi ti siguro kay ti private biyabi ang nag-operate na no Bumbomira no. Partnership sa aton nga sa Cebu City government. I don't know kung paano ang ilang pag-manage na ang pag-close na kag nga may mga residentes sa silid. Ako lang Bumbomira no base sa experience nato no sa paano ingi na manage ang waste kag ang experience ito sa landfill kung paano ging closure siguro dito sa closure ang proper nga closure ang method nga pag-close nila whether eksakto o hindi whether compliance o hindi no Bumbomira sa parameters ng closure sa isa ka sanitary landfill. It's a yes. Sir, since Cebu City private company gali ang operate, may mga red flag na gali nga makitaan, Sir Bibi. Ano ang mahimo dapat sinasang sentro nila dito kag sang ila dito nga city government? Bumbomira pakiliwat gani be. Alright. So since ang abi dito, ang setup abi dito sa Cebu City, sir, private company ang naga-operate dito sang ilang nga sanitary landfill. May mga red flag na gali. Supposed to be ano ang himuon sang city government kag ang sentro nila dito agud nga ma-address ining red flag kag may mga himuon dayon nga action. Actually, na-red flag na sila. Ganito kung paano nga mas may red flag na, nagpapalit ng Japon. Kaya tiyan siya dito siyang linis yung notice of violation is ang improper garbage na hauling . Okay. Kaya pagkatapos may mga deficiency sila sa mga measure nga ti kung paano ang mga coal odors, ang batyaguhan yung pagdamo sa may mga siguro may mga scavengers dito. Kami nag-stay dito. Naka-red flag na sila, may violation sila. Pero kung paano nga nag-proceed ng yapon sa howling, kag abo nang natamo nga wala sang daw stricto nga pag-implement pala sang pag-enforce sang ilang violation no Bumbomira. Okay. So siguro very relaxed siguro no ang management. Okay. So when it comes sa pag-enforce sang ilang nga violation, ang DNR ba dapat na ang mag-ano sa ila, Sir Bibi? Na-curious sabi ko sa process sina. Actually, ang operation is private. So dapat, kaya ang private na nag-operate sila, may aras ang ECC. So from time to time, ang ECC nga na may mga provisions sa Bumbomira. May mga compliance nga sila nga dapat nga i-comply. Kaya kada provisions may ara na dito sang naka-indicate nga amuni dapat i-comply nimo. Properly managed siya. So kung halimbawa, hindi siya properly managed during sa monitoring, kaya dapat may self-monitoring report na sila na i-submit every month kung paano ang operations ng isa ka sanitary landfill. So kung may violation, kaya may gin-issue ng DNR, dapat nag-stop na.
Because nakitaan nga hindi sila nag-comply sa isa ka provision sang ECC. Okay. So, ang ginatingala ko lang kay nakita na dapat sang aton nga mga law enforcement agency nga wala nila napauntat kag di ba dapat sir na papriso na kay May, pro- nagpadayon gyapon sila. may proseso, bumbumira, may notice of violation ka. Actually, ah una di sinami ara ka sa technical conference, no? Kung may violation ka, hindi outrightly nga may notice of violation, in-obig na tawag nila. Sa technical conference, discussion ninyo dito, ang point out nga violations ng taga-DNR. So the proper management ng landfill. Ano nga mga violations ang point out dito. Pero during the time nga wala siya sang resolution after sang technical conference matabo, that's the time nga mag-issue sila sa notice of violation. Pag na-issue ka sa notice of violation, may mga corresponding penalties na siya. Mhm. Base sa Republic Act 9003 or ang sa ECC nga violation. Pero kung nga wala nagkadto sa abot sa sinang proseso man ang pamangkot bumbumera kay ti tanawon nimo landfill kung ginakol ang attention nila because base improper ang pag-manage, improper ang pag-close dito, tapos may mga community, doon nga may community sa kilid, ako nang pamangkot. Kasi community siguro because mga scavengers siguro ni. Mhm. Pero kung tanawon binimo sa palisiya bumbumera, pag landfill, wala ka sang scavengers dira. Correct. Okay. Wala Pero sa scavengers dira. mm. Sir Bibi, how about diri sa aton nga sanitary landfill? Ano ba ang proseso sini? Di ba kay pila gani ka hectare sa aton nga sanitary landfill diri sa Barangay Paraiso, Sir Bibi, para sa information sa mga kabombo naton? Ang aton nga landfill na ginsarado una is half hectare. Nag-last na to sa sang 4 ka tuig. Susubo ang nag-open ka na sang 1 hectare. So gina-project nato na nga mag-last na sa 6 to 8 years. So pero sa kadamo sang basura nga dapat from point sources or from the generators, dapat mayroon na sang refusal, reduction, and recycling. Mhm. At eventually, ni aton nga landfill nga ni bumira, kung wala sang business as usual niya pong kita, wala kita sang circularity, linear economy lang, throw and throw and throw, wala ka sang recovery, wala ka sang recycling, kasi ka mapuno niya. Alright. Muna nga dapat gani, maging conscious, maging aware ang tao sa ilang waste management. Mm. That's why siguro amo gani nga nakit-an taman nga grabe ang implementation diri sa City of Coronadal, Sir Bibi, sang non-bio ang pag hiwalay sang non-bio sa bayo kay may penalty gid, Sir Bibi, no? Yes, actually may corresponding penalty kita. Actually nag-increase yan kita bumubira. Mm. Okay. Mm-hmm. Bot silingon, Sir Amo Bibi. nang Okay. amo nang hindi ko ma-comprehend nga may tao sa idalom. Kaya like sa aton diri, wala sing wala sang population. Although nga may pipila sporadic ang may ginagmay nga mga balay. Kaya nauna ang landfill, pila pa man lang dati na dala ang balay, tapos may magagipatindog na. But eventually, may technology nga kita nga imon nga hindi ang landfill ang aton nga option pamobira. Alright. Pero Sir Bibi, i-clarify ta lang kunyari may ara gid sang certain nga time. Kunyari 4 to 8 years lang ang isa ka landfill depending pa na sa mga basura nga ma-accumulate niya. So dapat ipasira na dayon na, Sir Bibi, kag mangita na sang another location, Sir Bibi. Amo ba na ang dapat himuon? Dapat ang imo nga projection dira na pila ka steps nga ahead ka bumbomera. Mhm. Kaya ang projection mo is 8 years, kitaan mo mga 4 years pa lang, 90% na, kulbaan ka na sila. So kailangan niya mangita ka na sa option mo kung paano mo na sila tagaan sang solusyon, problema. Kaya ang aton nga syudad, nag-highly urbanized siya. So nag-evolve siya, damo sa housing, damo sa tao, damo investors. May SM na naman, may Robinsons, damo pa nga mga ibang establishment. Abaw. Sa housing pa lang, mag-generate ka na sang damo sa basura bumumira. So dira pa lang, dapat may harakan sa projection dira. Pila ka years nga ahead ka.
para nga ti pag-abot sa time nga amo tong imong ginakulbaan, hindi ka nakulbaan because may ara ka sang solusyon dayon, bumbira. Okay. Pero sa mga na-mentionan mo nga factors diri sa aton nga AOR, Sir Bibe, kamusta ang projection mo man? Ang projection tayo is mag 6 to 8 years, pero supong gani, daw 80 to 90% na punong landfill ta, ano pong bumira. Grabe, no? So 1 hectare na siya. Oo. Ang dalom niya na is 6 meters, 6 meters ang dalom niya, pero extend ka naman siyang another 6 meters na kay para nga ti magamit mo gid bala ano, pumbumirang area. So, subong ba lang noong pangita na kita sa aton nga opsyon. Mhm. Kaya siling tagani 8 years, pero pag gani kabot 6 years, puno na. Damo biyabi ang dapat biyabi nga himuon pa bumbumira no nga mo na gani nga siling ko dapat ang partnership lang naton sa private sector kasi sa community dapat hugot gid. Although nga way man nagakakulang ay because ti nag-IEC man ta no. Lalo sa eskwelahan, barangay. May nga gina-organize nga mga solid waste management committee, may ang IEC team nga mo nang magpabalo sa mga tao. Galing kay very relax ganang tao no, very dependent sila nga ti may tighakot, ma-generate mas sila yung basura, kita makakot, mahaboy lang sila. Hindi man mo sina. So, muna nga ni dapat sinasilig ko gani bumbumiran o dapat maging conscious ang tao. So, paano na lang pag business as usual yapon, meaning sa business as usual, alam mo lang yapon hinihimo ninyo. Kaya wala na kita siyang option, wala na siyang duta because silig ko gani sa mong, hindi basta-basta mangita sa sanitary landfill bumbumira. Because ang parameter budlay-budlay. Dapat sa ang built up areas may residential, layo siya. Layo sa tubig. So mo nga mga parameters bumbira. Mo nga ating option sa technology na lang, ano nga technology? Nga swak siya sa Republic Act 9003 o sa iyang amended nga Republic Act. That's good to know, Sir Bibi, just to make sure nga wala sa mga kasubong sila nga insidente nga matabo diri sa syudad sang Coronel. Pero Sir Bibi, in the nearest future or in the future man, in case nga magdamo pagid ang basura, nagalook forward ka man bala ang city government nga makipag-partnership sa private company or entity to operate? Kunyari, kinahanglan na gid nga palapadon pagid ang sanitary landfill agud nga maka-accommodate o kung maka-cater sang damo nga o kung bulk pa nga ano sa basura, Sir Bibe? At gatanaw kita siyang ano, bumbumira kaya ang iban nga mga uh, iban nga LGUs, although nga ini ano pa lang, no, mga proposal nga mga waste to energy, no, amo nang ilang option kay because budlay gani mangita sa duta. Pero open kita sinadra no nga partnership with the private partners nga ano, partner nato no, bumbumira because ano mo pa lang ang cost nga i-incur mo dra no, nga expense nga ipagwa sa city government, 30 kada ko. Oh, pero but nami siya kay because kung may man lang kwarta, na hindi pwede. No, masapos na sa city government, masapos na sa amon nga opisina. Kami partner kita nga sila magtutok, mamayad na lang. Correct. Oo. Pero ang aton nga ang risk is layo siya because ang accountable dira is liable is a private partners naton. Bumira. Okay. Sir Bibe, tagaanta ka sang ligwa, panawagan mo sa tanan nga mga kabombo naton nga nagapamati sa aton nga programa. Go ahead. Amo nang nagakatabo bumumira no pag hindi siya properly managed ng isang landfill no wala siya may nagatutok. Isipon mo gani private na to siya no nga company nga ang amo lang yapon na natabo. Pag sila mo gani nga private ano very rigid na sila sa ilang nga policy. Pero pag sa government gani very relaxed. Pero kita sa side nato niya wala kita sang amo sina yang pananaw no bumumira. Ang public welfare, public good permi ang natanaw nato sa tao. Amo na gani nga siling ko permi no hambal gani ni mayor. Kaya dapat ang Coronadal later on maging isa ka garbage free. Of course, hindi na siya matabo kung wala siyang cooperation sa ibang nga tao. Muna gani nga siling ko, liwat-liwat nga na permi nga ang pagmanis ng basura, no, papanamis ng aton nga syudad, sa aton nga kinaiyahan is an intergenerational responsibility. Tanan involved. So, wala man si magsiling kalain ang syudad kung tanan no tanan mag upod gid no bumbo meran. Okay.